Pagbati ni Kristo sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word na nasa bakuran ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ngayon ay nasa ika-28 ng karaniwang panahon. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverend Father Benigno Beltran, SVD, Associate Priest of the Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng misa. Upang matutong magmahalan sa pag-ibig na makamtan. Buhay ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama, upang atin ang makamtan. Buhay na walang hanggan sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na makamtan. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pinagdiriwang po natin ngayon ang linggo ng mga katutubo at ang araw ng lubos na pagdaralita. Panalangin natin ang ating mga kapatid na katutubo at lahat ng mga mahirap. Sa pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia sa ika-28 linggo sa karaniwang panahon ng simbahan, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Papuri
Manalangin tayo. Manawing makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa bundok ng Sion, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at magdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay, kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng buong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko nang harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin, at buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama, magpakailanman. Amen. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inaanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inaanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at pinatabang guya. At handaan na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanilang lakad. Ang isa ay sa kanyang bukid, sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinapunta niya ang kanyang mga kawal, pinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at pinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inaanyayahan. Kaya pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat na makita ninyo. Lumabas sa pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng matagpuan, masama't mabuti, anupat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin. Nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasal. Kaibigan, bakit ka pumasok dito ng hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Iya sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang mga kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa unang bungat, ang ibig sabihin ng talinghaga ni Jesus ay yung mga Hudyo, pinadalhan ng mga propeta, pagkatapos, iba ang kanilang pinili. Naging mas mahalaga sa kanila yung pera, yung kanilang pagsasaka, at iba pang pinagkakaabalahan, at yung iba, pinatay pa yung mga propeta. Kaya, kahit sino na lang, nanyayahan na puno. Parang tayo yan. Kasi hindi naman tayo mga Hudyo, hindi tayo chosen people, pero ngayon, kinikilala natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Paano tayo makakasama sa piging sa mga huling araw, gaya ng sinabi sa unang pagbasa? Sa bundok ng Sion, anyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Ang ibig sabihin, parang paghahambing sa kaligayahang walang katapusan sa langit. Sinabi, piging na masasarap ang pagkain. Sabi rin ni San Pablo sa pangalawang pagbasa, kailangan nating purihin ang kayamanan ng Diyos na hindi mauubos. Huwag tayong magayuma sa mga bagay na lumilipas. Yung kaligayahan na walang katapusan ang ating pagtuunan ng pansin. Yun ang higit nating pahahalagahan. Ngayon sa pagpatuloy ng talinghaga, yung hari nakakita ng isang tao na hindi nakadamit pangkasal. Kaugalian ng mga Hudyo, pag may kasal, yung damit mo espesyal. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, merong ka ring duties and responsibilities. Kahit na inanyayahan ka, kailangan
magdamit ka ng pangkasal. Paghahambing na rin po yan sa ating tungkulin, ating pananagutan. Pag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas, hindi ka biglang naliligtas na lang. May mga ibang Kristiyano, yan ang kanilang pananampalataya. Pag kinilala mo si Jesus na Panginoon na tagapagligtas, ligtas ka na. Naniniwala din ng ganyan ang mga Katoliko. Pero sa mga Katoliko, may consequence. Dapat magbubunga ang pagkilala mo kay Jesus sa ora et labora. Sa panalangin, malalim na spirituality, at sa mabubuting gawa. Kaya po, itong damit pangkasalan ay nagiging sagisag din noong ubod ng ating duties and responsibilities. Kunin na lang po natin sa Micah, si Propeta Micah. 6:8, chapter 6, verse 8. Sabi ng Panginoon, ito ang aking ninanais sa inyo. Ito ang inyong duties and responsibilities. Act justly, love mercy, walk humbly. Pag gawa mo yan, para ka ng may damit pangkasalan, hindi ka itatapon sa labas ng kadiliman. Kaya po, pag nilayan natin, sandali, yung act justly. Gumawa ng matuwid. Mahalin ang awa. At manatiling mapagpakumbaba. So kung tignan po natin, marami tayong kaugnayan, may kaugnayan tayo sa Diyos, may kaugnayan tayo sa ibang tao, may kaugnayan tayo sa ating sarili, at may kaugnayan tayo sa ecosystems sa ating kapaligiran. Kailangan, sabi ni St. Thomas Aquinas, justice is giving to each one what is his due. Kaya, acting justly with God, ibibigay natin sa Diyos ang nararapat sa Kanya. Pagsamba, worship and adoration, papuri, paghingi ng kapatawaran sa kasalanan, pasasalamat sa lahat ng biyaya. So we should act justly towards God. We should act justly towards our neighbors also. And we are reminded, pinapaalaala sa atin ngayon, araw ng mga katutubo. Kailangan makapundar tayo ng isang lipunan kung saan hindi inaapi ang mga katutubo. Pabayaan natin sila na maging katutubong may sariling pagpapahalaga. Nilalait yan eh. Kinukuha pa natin yung kanilang mga lupa. Kaya nagagalit din yung iba. Kaya ipanalangin po natin ngayon nang magkaroon ng katarungan ang mga kalanguya sa Nueva Vizcaya, mga kaibigan po yan. Yung mga gadang, yung mga kangkanay, yung mga tibuli, yung mga yakan, mga bagubo, mga manubo, mga talaandig. Panalangin natin na makapundar tayo, makapagpatayo tayo ng isang lipunan na may katarungan para sa mga katutubo. At ang pangalawa, World Day of Poverty din ngayon. Ang ugat ng kahirapan at pagdaralita ay ang hindi pantay na pagkakahati ng yaman ni Inang Daigdig. Sabi ng Santo Papa, panalangin po natin yan. Kung hindi, wala tayong damit pangkasal kung hindi tayo gagawa ng katarungan. Panalangin din natin
sa ating pagtayo ng isang makatarungan na lipunan na maparusahan naman yung nagiging dahilan ng karalitian ng marami. Ang dami mong nababasa, 15 billion ang nawawala dito. Gumagawa doon 380 million ang nawawala, ginawang White Beach, yung ito, ang dami-dami nating naririnig. Dapat mapawi po yan. At sa abot ng ating makakaya, gawa natin ng paraan. Act justly to God, to our neighbors, and to yourself. Act justly to yourself means huwag mong hingin sa sarili mo yung hindi mo naman kaya. Nainggit ka lang, gusto mong gagawin din yon. Kailangan ito ng pagkilala sa sarili, kailangan din tanungin ang Panginoon kung ano ang dapat mong gawin sa buhay mo. Pagkatapos, ngayon, napakahabang talakayin na rin yung justice towards animals and plants, the whole ecosystem. Pagnilayan po natin yan. Kasi pagdating ng climate change, pagkatapos nitong COVID, bubugbugin ulit tayo ng climate change. Let us act justly towards Mother Earth, sabi ni Santo Papa sa kaniyang Laudato Si. Yung sinabi na love, mercy, tamang-tama din sa mga katutubo at saka sa mga maralita. Hindi na kailangang sasabihin pa, lagi nang paulit-ulit yan, the last, the least, the lost, o tapos halos wala rin naman nangyayari. Panalangin po natin that we will have preferential option for the poor. At ang pangatlo, walk humbly. Realize that you are not God. Realize that you will die one day. Huwag kang magmayabang. Baski ano ka pa ngayon, mayaman ka, matalino ka, makapangyarihan ka, dadating ang araw na lalabo ang iyong paningin at titigil ng pagtibok ang iyong puso. Huwag kang maging mapagmataas. Pag nagawa mo lahat yan, mayroon kang damit pang kasalan. Pag namatay ka, tatanggapin ka doon sa eternal banquet sa kasama ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya ngayon, sa araw ng mga katutubo, sa araw ng mga maralita, hilingin po natin sa Panginoon na hindi kailanman madungisan ang ating damit pangkasal na binigay sa atin nung tayo ay binyagan. Para wag yan madungisan, Micah 6:8. Act justly, love mercy, walk humbly. Magsitayo po tayong lahat. Pahayag natin ang ating pananampalataya sa Diyos na maawain at makapangyarihan na nangako sa atin ng buhay na walang hanggan pagkatapos ng kamatayan. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birheng, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na nga muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom ng mga nangabubuhay at mga nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa mga pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, mga kapatid, panalangin natin sa Ama na maging karapat-dapat tayong dumalo sa pagdiriwang ng kanyang piging. Bilang kanyang mga anak,
maging tagapag-anyaya rin tayo sa lahat ng antas at uri ng tao. Buong pagtitiwala nating sambitin, Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa Santo Papa, mga obispo, kaparian at diakono, maging tagapaghatid nawa sila ng mabuting balita sa lahat ng panahon at uri ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, biyayain mo ang iyong sambayanan. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, panigan nawa nila ang mga dukha, may sakit, nangagugutom at mga inaalipusta ng lipunan upang maramdaman nila ang piging na inihain ng Diyos para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa mga biktima ng karahasan, sakuna at terorismo, biyayaan nawa sila ng pag-asang makabangon muli at handugan nawa sila ng kanilang komunidad ng suporta at pag-aaruga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa mga nangangalaga ng kalikasan, dulutan nawa silang panatilihin, gamitin ang angkop at alagaan ang inang kalikasan para sa kapakinabangan ng lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa ating lahat, matugunan nawa natin ang paanyaya ng Diyos na makisalo sa piging ng kanyang anak sa pamamagitan ng isang makahulugang pagdiriwang ng banal na misa at pakikiisa sa mga gawain ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Tahimik nating idalangin ang personal nating mga intensyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Panginoong aming Diyos, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulutan nawa kaming maging karapat-dapat na dumalo sa iyong piging. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Panalangin kayo mga kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos ng mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang
kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubo sa tanan. Ang sugo mong anak na naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasawayin. Niloob mo ito upang iyong mamala sa aming pagkatao ang giliw mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyo ay walang mali at nagpanumbalik ito muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung ang Panginoon ay tunay na banal at sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga alay na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi, bago siya ipako sa krus, samantalang naghahapunan kasama ang kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon. Binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa pagunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Onesto na aming Obispo at lahat ng kasapi ng sambayan ng Kristiyano sa buong mundo.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na umaasang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ng lahat ng mga namatay. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya, sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa gubilin ng mga nakagagaling na utos, at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian, sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng tandaan ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero
katawan at dugo na ating Panginoong Hesus, ang banal na diwa na nagkatawang tao upang maligtas tayo sa ating mga kasalanan at madala sa walang hanggang piging sa kalangitan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa inyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Paalala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Magsisimula sa kanang bahagi ng nakaharap sa altar. Pakiintay po ang mga usher upang magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandiling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako'y mawalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawan at dugong banal. Niluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kindly be seated for some announcements. Our online Mass schedule for our dearly departed are as follows. October 31st, Saturday, 6:20 a.m., 8 a.m., 4 p.m., 6 p.m. for the anticipated Mass. For November 1st, Sunday, Solemnity of All Saints. Masses will start at 7 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 4 p.m. and 6 p.m. November 2nd, Monday, the commemoration of all the faithful departed. Masses will start at 6:20 a.m., 8 a.m., and 6 p.m. You may submit your Mass intentions via bit.ly/shrineintentions. The Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word Community, in commemoration of the 6th and last apparition of Our Lady of Fatima,
invites you to pray the Holy Rosary for the protection of all families in time of pandemic on Tuesday, October 13 at 5 p.m. via the Facebook and YouTube channel of the Shrine. Thank you, and may God bless you always and in all ways. Reverend Father Ronnie Crisostomo, Shrine Rector. Please rise. Let us pray the Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama, nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggagaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa may sakit ng may kakayanan at pakikiramay, at sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman, pagalingin mo ang may mga sakit, at buhayin mo sa amin ang pagkakawang gawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo, na nabubuhay at naghahari, kasama mo at ang ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggang. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may masakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami. Saints Arnold Janssen and Joseph Fredanovitz, ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dalhin ninyo ang kapayapaan ni Jesus, ang banal na diwa. Salamat sa Diyos.